Sa loob ng internal area, lumuhad si Saya habang mabigat ang kanyang paghinga. Isang screen sa tabi niya ang nagpakita ng kanyang resulta. Ika-4 na pwesto sa pagdating sa internal area. Nagreklamo siya na muling nagsanib puwersa ang mga lalaking may suot na pulang laso at hinaranggan silang muli. Sa tabi niya, nakahiga si Ricardo sa lupa habang hinahabol ang kanyang hininga. Ipinakita ng sarili niyang screen ang ika-5 pwesto sa pagdating sa internal area. Sinabi niya na kung kumilos sila ng magkahiwalay, baka bumagsak sila bago pa makarating sa lugar. Tumingala si Ricardo, gulat na nagsasabing akala niya ay napakabilis na nila. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang may mga taong mas mabilis pa. Isang napakalaking lalaki na may hawak na malaking martilyo ang nakatayo sa malapit. Siya si Ubogel, na pumangatlo. Pumikit siya at sumutset sa inis na pangatlo lamang ang nakuha niya. Sa kanyang paanan, isang babaeng may taingang pusa ang tamad na nagunat. Siya si Akagami Shien na pumangalawa. May pas ang nakadapa sa kanyang likod na humikab. Sinabi ni Akagami Shien dito na kakakain lang nito ngunit gutom na naman agad. Pagkatapos ay tumingin ang dalawa sa isa pang babae sa kabilang panig ng silid. Siya si Hanyu Kana na nasa unang pwesto. Tahimik siyang nakaupo sa lupa. May balabal na nakasuklob sa kanya. Nagbulungan sila na level 16 na ito. Habang nakatingin sa kanilang lahat, naisip ni Saya si Atsuki. Sinabi niya na tiyak nakikilos itong mag-isa at kung naharang ito gaya ng nangyari sa kanila. Ngunit biglang itinuro ni Ricardo ang itaas, nagpapanikong nagsabing may taong lumilipad papunta sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata habang tumitingala sa langit. Isang lalaki ang itinapon sa lupa, malakas na bumagsak habang ipinakita ng abiso, ika-6 na pwesto sa pagdating sa internal area. Si iyon ay si Iberia, na itinulak ang sarili pataas at desperadong sumigaw. Tinatawag ang pangalan ni Etsuki, parehong narinig yun ni Saya at Ricardo. Napatingin si Ricardo ng may pagtataka at nagtanong kung talagang sinabi ng lalaking iyon ang pangalan ni Etsuki. Tumingin si Saya at kinumpirmang yun din ang narinig niya. Habang nakatanaw sila sa arena, nakita nila ang isang silwetang nakatayo sa ulan, nakilala ni Saya ang tindig nito at bamulong na walang duda. Napagtanto nila ang katotohanan, si Utsuki yun. Pagkatapos ay lumipat ang tagpo kay Atsuki mismo, matatag siyang nakatayo sa ilalim ng bumubuhos na ulan at inulit ang kanyang naunang mga salita na hanggat hindi nila ito naayos, wala siyang hahayaang makaalis kahit sino. Mula sa loob ng control room, pinanood ni Instructor Soria ang pangyayari, napansin niyang isang hakbang na lamang ang rookie bago makapasok sa internal area, nagtaka siya kung bakit ganoon na lamang ang pagtutok nito kay Kinoshita Raiji. Pinanood ni Chua si Atsuki na may nag-aalalang ekspresyon, tumulo ang pawis sa kanyang pisngi habang nakatingin siya sa eksena sa kanyang harapan. Pagkatapos ay humarap si Instructor Soria kay Instructor Heitan na nasa tabi niya at kalmadong sinabi rito na tulungan si Etsuki kung magiging delikado ang sitwasyon. Ngunit bahagyang nanlaki ang mga mata ni Instructor Heitan habang nakatingin kay Etsuki, binulong niya ang pangalang Tenma Atsuki, naaalala kung paano kumilos si Etsuki nang may hindi kapani-pani walang bilis ilang sandali lang ang nakalipas. Inamin niya sa sarili na hindi siya sigurado kung kaya niyang gawin ang ganoong bagay noong kaedad niya ito. Sa malayo, sa ilalim ng ulan, galit na galit si Kinoshita. Nagsalita siya ng may pagkadismaya, sinasabing paulit-ulit na nakikialam si Etsuki kaya binalaan niya itong maghanda. Itinaas niya ang kanyang tingin at naging mas mabigat ang kanyang boses. Sinabi niyang ang magsisimula ay hindi lamang isang labanan, ito ay ganap na pagpapasupil. Sa kabilang panig ng field, isang napakalaking grupo ng mga mandirigma ang humakbang pasulong sa gitna ng ulan. Kumikinang ng pula ang kanilang mga mata habang pinalilibutan nila si Etsuki, ipinaliwanag ng boses ni Kinoshita kung ano ang ibig sabihin nito. Isang-isandaang laban sa isa na grupong pag-atake, sa sandaling dumaloy ang ulan sa kanyang mukha, kumitid ang mga mata ni Etsuki na puno ng malamig na determinasyon, wala nang pakialam ang pagpasa sa preliminaries. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang paghihiganti para kay Chouka. Sa kabilang panig ng field, sumigaw si Kinoshita na nanlilisik ang mga mata. Itinuro niya ang harapan at iniutos sa lahat na patayin si Etsuki. Sa isang iglap, 12-dosenang mandirigma ang sumugod patungo sa kanya. Nagsalpukan ng kidlat at apoy habang sumabog sa kaguluhan ang larangan ng digmaan.
Isang lalaki na nababalutan ng naglalagablab na apoy ang naunang sumugod sa iba. Sumigaw siya na walang sinumang pinapayagang mauna sa kanya at inangkin ang ulo ni Etsuki para sa sarili niya. Binalot ng apoy ang kanyang mga braso habang ginagamit niya ang kanyang C-rank skill na Fire Punch at dumiretso siyang sumugod kay Etsuki. Ngunit hindi gumalaw si Etsuki, itinaas lamang niya ang kanyang braso at hinawakan ang nagliliyab na kamao gamit ang kanyang hubad na kamay. Natigilan ang gumagamit ng apoy, gulat na gulat. Sa sumunod na segundo, iwinasiwas ni Etsuki ang kanyang kamao at sinuntok siya sa mukha. Ibinagsak niya ito sa lupa gamit ang napakalakas na puwersa. Tinapos ang pag-atake sa iisang galaw lamang, at nabiyak ang sahig sa lakas ng impact. Nagulat ang mga nanunood. Isa sa kanila ang sumigaw sa hindi makapaniwala na ang kanilang kasama ay napatumba sa isang suntok lamang. Isa pa ang mabilis na sumubok pakalmayan ang lahat. Sinasabing marami sila at imposibleng matalo sila ng isang level 0 lamang, mas marami pang boses ang sumali. Hinihikayat ang lahat na umatake ng sabay-sabay. Kalmadong tumayo si Etsuki habang naghahanda silang sumugod. Binulong niya ang salitang, "Perfect," habang lumitaw ang isang system window sa kanyang harapan. Nakasaad dito na hinaranggan niya ang isang C-rank fire skill gamit ang Black Wall, at tumaas ng 10% ang kanyang depensa. Pagkatapos ay itinaas ni Etsuki ang kanyang braso na may kuko, habang umiikot ang apoy sa paligid niya. Idineklara niyang tatapusin niya agad ang kalokohang ito. Mas lalong lumiwanag ang nagliliyab na Lotus sa kanyang kamay habang inanunsyo ng system, Lotus Burst. Na-activate ito, binalot ng apoy ang kanyang buong katawan, mabangis na umikot, at pagkatapos ay pumalakpak si Etsuki. Isang napakalaking pagsabog ang sumiklab, sumabog palabas ang apoy na parang alon, tinangay ang lahat at pinalipad ang mga katawan sa buong arena. Humupa ang alikabok, at lahat ay nakatitig sa wasak na lupa. Nang inig si Rekuro habang nakatingin sa pagkawasak, nagtanong siya ng gulat kung ang napakalakas na pag-ataking yun ba talaga ang skill ni Etsuki. Sa likod niya, tinakpan ni Saya ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Tumakbo si Gako papalapit, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sa tabi niya, mahina kong hinaplos ni Shian ang kanyang maliit na pusa, sinasabing kayang tiisin ni Maikon ang pagsabog na ganoon kalaki nang walang problema, na para bang walang ibig sabihin ang pagsabog. Hindi kalayuan, tahimik na nakaupo si Kana kasama ang kanyang espada, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang lumilipad ang mga kislap sa hangin. Mula sa loob ng control room, nakatitig si Instructor Soria sa screen nang hindi makapaniwala. Sumigaw siya na ang pagsabog ay ginawa ng isang level 0. Hindi niya maunawaan kung paanong ang isang may napakababang ranggo ay makakagamit ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Ang higit pang ikinagulat niya ay kung paano gumagamit si Etsuki ng mga skill na hindi kabilang sa kanyang job class. Nagulat din si Instructor Heitan. Hindi makapaniwala si Chof sa kanyang nakita dahil hindi niya kailanman nalaman na natutunan ni Etsuki ang isang AoE skill. Naalala niya ang insidente sa Locust Wasteland at sa wakas ay naunawaan kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa nito noon. Tumingin siya rito, iniisip kung ilan pa kayang trump card ang mayroon nito. Sa larangan ng digmaan, kalmadong nakatayo si Etsuki, punit ang kanyang suit, at bahagyang kumikislap ang apoy sa paligid ng kanyang kamay na may kuko, inisip niyang sapat na ang 30% ng kanyang kapangyarihan. Dahil tao ang kanyang mga kalaban, pinaalalahanan niya ang sarili na magpigil at huwag silang patayin. Tumingin si Kineshita sa pagkawasak sa kanyang harapan, na puno ng usok ang hangin habang nagbitak ang lupa. Nakakalat ang mga katawan sa buong arena, nakatayo si Etsuki sa gitna. Diretso siyang tumingin kay Kineshita at sinabing ito na lamang ang natitira. Pagkakita roon, nagpanik si Kineshita at pinagpawisan ng husto. Sumigaw siya na mahigit 100 tao ang naroon at lahat sila ay agad na natalo. Tinanong niya kung bakit siya lamang ang tina-target ni Etsuki. Humakbang si Etsuki pasulong sa gitna ng usok. Inulit niya ang mga salita ni Kineshita at sinabing si Kineshita ang unang umatake sa kanya at malubhang sinugitan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Etsuki na ngayon ay ibabalik niya rito ang sakit na dinanas nito. Sa sobrang galit, nagpakawala si Kineshita ng bugso ng kulay ubing kidlat. Tinawag niya ang sarili bilang batang panginoon ng prestihiyosong pamilyang Kineshita. Sinasabing lahat ng stage sa lugar ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ipinagmayabang niyang sa tulong ng Karma Stones ng kanilang pamilya,
Maaabot niya ang mga level na hinding-hindi maaabot ng mga karaniwang tao kahit lumaban pa sila sa mga disaster beast. Itinaas niya ang kanyang kamay na kumikislap sa kidlat at sumigaw na magkaibang-magkaiba ang antas nila ni Etsuki, at tiyak na papatayin niya ito. Nagtipon ang kulay ubing kidlat habang pinakawalan niya ang kanyang B-rank skill, Lightning Cannon, Purple, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nag-activate ang system ni Etsuki, natukoy nito ang skill, at nagsimulang kopyahin ito ng Overmemes. Nagsimula ang analysis sa 1%, bumulusok ang kidlat kay Etsuki ngunit madali niya itong naiwasan, pagkatapos ay kumilos siya sa bilis ng kidlat at sinuntok si Kineshite sa tiyan. Bumagsak si Kineshite sa lupa habang kumalat ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi niya maunawaan kung paano nakakakilos ng ganoon kabilis ang isang di umano'y level 0, napalitan ng tunay na takot ang kanyang kumpiyansa. Napagtanto niyang wala siyang anumang tsansang manalo. Sa desperasyon, sumigaw siya para humingi ng tulong, tinatawag si 40, isang kalbong lalaki na may kumikislap na pulang mata ang biglang sumugod sa arena upang tulungan si Kineshita. Inamin nitong labag yun sa mga patakaran, ngunit wala na itong pakialam, kailangan itong tumulong, nang makita siyang paparating, buong yabang na sumigaw si Kineshita na si 40 ay level 35, awakened, at iniutos na pagpira-pirasuhin si Etsuki. Mula sa control room, tinawag ni Commander Nento si Haiten, na nakatayo sa harapan na may matalim na ngisi, ay tumango at sumagot na naiintindihan niya. Bumuhos ang ulan sa arena habang sumiklab ang magic detection ni Etsuki. May naramdaman siya, may isang taong mabilis na papalapit sa kanya. Lumitaw muli ang kanyang analysis window, ipinapakita ang analysis progress na 19%, ngunit bago pa makakilos si Etsuki, bigla niyang napagtanto na hindi lamang iisang umaatake yon. Maraming tao ang paparating, isang figure ang bumagsak mula sa langit, malakas na tumama sa bodyguard ni Kineshita na si 40, kumalat ang alikabok sa lahat ng direksyon habang kalmadong nakatayo si Etsuki at nanunood gamit ang matalim at nakatutok na mga mata. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, tahimik lamang niyang minasdan ang paparating na banta. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang si Instructor Haiten pala ang mahinaong nakaupo sa ibabaw ng bodyguard ni Kineshita, hindi man lamang lumingon, sinabi nito kay Etsuki na magpatuloy lamang. Pagkatapos ay humarap si Etsuki at tumayo sa harap ni Kineshita, napapalibutan ng kumikislap na kulay ubing kidlat, tinitigan niya ang nanginginig na si Kineshita at sinabing mukhang hindi na darating ang lifeline nito. Nang makita si Etsuki, nagpanik si Kineshita. Nauutal itong nakiusap ng kaunting oras, ipinaliliwanag na ama niya ang North District 4 na administrator, at ang kanyang kapatid ay miyembro ng Salvation League, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang nagbabala siyang magkakaroon ng problema kapag ginalaw siya. Bago pa niya matapos ang sinasabi, isang sigaw ang humiwa sa hangin, mahaba at masakit. Sa sumunod na sandali, nakahandusay si Kineshita sa bitak-bitak na lupa, walang malay. Marahang bumagsak ang ulan sa paligid niya. Dahan-daang naglakad palayo si Etsuki, ang kanyang coat ay umiindayog sa hangin. Pagkatapos ay tumingala siya sa control room at mahinang bamulong na tabla na sila para kay Chua. Mula sa control room, tumingin si Chua sa kanya habang namumula, na pagtatantong ginawa niya yon para sa kanya. Nagulat si Instructor Soria nang makita niyang totoong natalo ni Etsuki si Kineshita Raiji, ngunit nagtaka siya kung bakit bigla itong nakatingin sa kanilang direksyon. Samantala, ipinakita ng system window kay Etsuki na nasa 99% na ang kanyang analysis. Naisip niya na kung ihihinto niya ito ngayon, may re-rest niya ang kanyang kondisyon ng isang beses sa ikalawang stage. Itinigil niya ang analysis bago pa ito tuluyang makumpleto. Sakto namang mula sa internal area, sumigaw si Saya ng pangalan ni Etsuki, nang marinig ang kanyang boses. Natigilan si Etsuki sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ito. Dahan-dahan siyang humarap sa direksyon ng tunog, binulong niya ang pangalan nito, Saya, nang makita niya itong nakatayo sa internal area kasama sina Rekuru at Ibariya. Nakatayo si Saya sa ulan habang hawak ang kanyang braso habang hinahampas siya ng malamig na hangin. Tumingala siya at marahang sinabi kay Etsuki na magmadali na itong pumasok. Sinabi niyang magkakasakit ito kung mananatili pa ito roon ng matagal. Nang makapasok si Etsuki sa internal area, marahang ngumiti si Saya. Sa harap niya ay nakatayo si Etsuki at sinabing matagal-tagal na rin,
na ang rank ng pagdating sa internal area ay ika-7 pwesto. Bigla namang sumugod sina Rakuro at Ibariya papunta kay Atsuki, sumisigaw ng kanyang pangalan, umiyak si Rakuro na gusto niya itong makita, tinawag itong gago dahil sa halo ng inis at ginhawa. Mahigpit siyang niyakap ng dalawa, umiiyak na masaya silang ligtas ito, ngunit nang makita nilang pareho silang nakayakap kay Atsuki, nagtitigan sila ng masama. Hiniling ni Rakuro na malaman kung sino ba ang akala nito sa sarili para umiyak kay Atsuki ng ganoon, itinuro ni Ibariya ang sarili ng litong-lito at nagtanong kung sino siya. Mayabang na itinaas ni Ibariya ang kanyang kamao at idineklara na siya ang partner ni Atsuki. Nang marinig yun, galit na sumigaw si Rakuro kay Atsuki, sinasabing hindi niya kailanman narinig na nakipag-team up ito sa iba, tinawag niya itong traidor. Tumingin si Saya sa kanila nang may pagtataka. Habang tahimik na nakatayo si Atsuki sa tabi nila, naisip ni Sorya na bihira para kay Atsuki ang magkaroon ng mga kaibigan, nagsimulang magtalo sina Ibariya at Rakuro. Tinanong ni Ibariya kung paanong naging traidor si Atsuki, at kung naging duo ba sila ni Rakuro, iginiit niyang malaman ang pangalan ng kanilang duo, sumigaw pabalik si Rakuro, nagtatanong kung bakit mahalaga pa ang duo name, at sinabing hindi na sila mga bata. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon ba silang duo name, agad namang umangat ang dibdib ni Ibariya sa kumpiyansa at sinabing syempre meron, nang marinig yun, hiniling ni Rakuro na sabihin niya ito. Si Atsuki, na nanunood mula sa gilid, ay tahimik na bamulong kay Ibariya na huwag itong sabihin, ngunit dramatikong kumislap ang mga mata ni Ibariya habang buong yabang niyang inanunsyo ang duo name na, Double I, iginiit niyang napakarami niyang pagsisikap para mabuo yun. Nang marinig yun, napahandusay si Rakuro sa lupa kakatawa, sinasabing ang Double I ay napakabadoy pakinggan. Nainis si Ibariya at sumigaw na magandang duo name yun. Sa mismong sandaling yun, lumabas si Instructor Sorya sa mataas na plataporma, inanunsyo niyang 500 katao ang nakarating sa internal area, at ang mga hindi nakarating ay eliminated. Sinabi niyang magsisimula na sa lalong madaling panahon ang ikalawang stage. Ipinaliwanag niyang sa second stage ay lalaban silang mag-isa laban sa mga disaster beasts sa trial ground sa loob ng 1 oras. Nang marinig yun, labis na natuwa si Rakuro, sinasabing sa wakas ay narito na ang second stage. Ngunit nagulat si Ibariya nang marinig na kailangan niyang mag-isa sa second level, lumitaw ang isang malapad na ngiti sa mukha ni Instructor Heitan nang marinig niyang sa wakas ay narito na ang second stage, matagal na niya itong inaabangan. Tumingin siya sa nangungunang 7 participants, iniisip kung ano ang nakuha ng mga ito. Ang 7 participants na ito ay sina Kana na rank 1st sa first stage, Shia na rank 2nd sa first stage, Gaku na rank 3rd sa first stage, Saya na rank 4th sa first stage, Rakuro na rank 5th sa first stage, Ibariya na rank 6th sa first stage, at Atsuki na rank 7th sa first stage. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nakatayo ang malaking metal na estruktura sa gitna, hindi mabilang na mga kalahok ang nagtipon sa paligid nito mula sa lahat ng panig, naglakad sina Atsuki at ang iba pa papunta sa pasukan, tumingala si Rakuro at nagtanong kung nasa loob ng gusali ang lugar ng ikalawang yugto. Sinabi ni Ibariya na ang lugar na ito ay nakakaramdam ng madilim at nakakatakot. Tinanong ni Rakuro si Atsuki na matagal na ang lumipas, at level 0 pa rin siya. Tinanong niya kung naka-fix pa rin ba ang level niya sa level 0. Tahimik na sumagot si Atsuki ng oo, pagkatapos ay tinanong niya kung paano lumakas si Atsuki, kung hindi naman tumataas ang kanyang stats. Sumang-ayon si Ibariya, sinabing curious din siya kung bakit napakalakas ni Atsuki kahit level 0 ito. Ibinaling ni Atsuki ang tingin na tila naiilang at sinabi ng kanyang guro na huwag niyang sabihin sa mga tao. Ipinaalala ni Saya sa kanila na natutunan nila sa klase na ang mga order breaker skills ay state secret level. Sinabi niya kay Atsuki na hindi nito kailangang sagutin ang mga tanong. Pagkatapos ay bigla, sa may kalayuan, lumitaw ang mga instructor at si Commander Nento. Kasama si Choha, naglakad sila pasulong na may seryosong mga ekspresyon. Tinanong ni Instructor Sorya kung handa na ba ang lahat. Pagkarinig noon, biglang nanigas si Ibariya sa pagkabigla. Mabilis na ibinaling ang ulo. Sa nakataas na plataporma ay nakatayo ang ilang kilalang personalidad. May bamulong sa karamihan na ang lalaking nasa unahan ay si Fujiwara Soryu, ang namamahala sa pambansang torneo taon-taon.
Ipinaliwanag ng isa pang tao na ang maskuladong lalaking nasa tabi niya ay si Hiten Akira, isang veterano ng digmaan na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalakas na pangangatawan. Itinuro rin nila ang nakamaskarang individual at tinawag siyang maalamat na si Izumi Nento. Kumalat ang mga bulungan habang nakilala sila ng mga tao bilang pawang mga alamat. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Instructor Soria at nagsimulang magsalita. Inanunsyo niya na ipapaliwanag na niya ang mga patakaran ng ikalawang yugto at sinabi sa lahat na makinig ng mabuti. Nagpatuloy siya, sinasabing iba't ibang disaster beasts ang lilito sa trial grounds at mag-iiba ang kill points batay sa antas ng kahirapan. Isang screen ang lumitaw na ipinapakita ang mga halaga. Ang isang hard-class disaster beast ay nagbibigay ng 1,000 kill points. Isa pang screen ang naglista ng buong chart. Beginner class, 100, normal class, 500, hard class, 1,000, at nightmare class, 5,000 points. Ipinaliwanag niya na pagkatapos talunin ang bawat disaster beast, makakatanggap ang mga kalahok ng 1 minutong pahinga bago sapilitang umabante sa susunod na antas ng kahirapan. Pagkarinig noon, si Gako, na may hawak na mahabang staff, ay may kumpiyansang ngumisi. Ipinahayag niya na didiretso siya sa nightmare class. Isang status window ang lumitaw sa tabi niya na ipinapakita ang kanyang impormasyon. Nakasaad dito na siya ay si Gako, tao. Level 13, Java Elementalist, Earth Gift, Grade 2. Status, Undisclosed. Sa mismong sandaling iyon, dahan-daang humakbang pasulong si Etsuki. Mababa ang kanyang boses habang sinasabi na may tanong siya. Nang makita yun, mula sa paligid niya, ilang kalahok ang nagbulungan sa isa't isa. Itinuro nila siya at kinut siya, sinasabing level 0 lamang siya. Nagtaka ang ilan kung paano pa siya nakapasa sa unang yugto. Tumawa ang iba. Inaangking siguradong binuhat lamang siya. Nagbiro sila na ngayong alam na niyang individual combat ang ikalawang yugto. Malamang ay natatakot na siya at iniisip ng umatras. Sa itaas ng plataporma, tumingin pababa si Instructor Soria at sinabihan siyang huwag mag-atubili. Maaari siyang magtanong ng kahit ano. Itinaas ni Etsuki ang ulo at mahinaong nagtanong kung ang Nightmare class ba ang pinakamataas na antas ng kahirapan. Napahinto ang ilang tao dahil sa tanong niya. Parehong mukhang nagulat sina Instructor Soria at Instructor Heitan. Ngumisi pa nga si Heitan na may interes. Ngunit sa karamihan, nagpatuloy ang panunuya. Sinabi ng ilan na nagpapanggap lamang siyang matapang. Nagbulungan sila na kung makakaharap ng isang level 0 ang isang Nightmare class disaster beast, wala itong magiging pag-asa. Nanlibak ang iba. Sinasabing hindi niya kayang talunin kahit beginner class beast. May isa pang nagsalita. Tinawag siyang basurang puro yabang lamang. Pagkatapos ay nagpaliwanag pa si Instructor Soria. Sinabi niya na sa teorya, walang itaas na limitasyon ng kahirapan ng disaster beasts. Sinabi niya sa kanila na mauunawaan nila ito kapag natalo na nila ang isang nightmare class beast. Pagkarinig nito, dumilim ang ekspresyon ni Etsuki habang inuulit na walang itaas na limitasyon. Sinabi ni Rekuro kay Etsuki na walang saysay ang pag-iisip tungkol sa ganoong mga bagay, dahil ang nightmare class ay nangangailangan ng hindi bababa sa level 10, at kahanga-hanga na para sa kanila kung matatalo nila ang isang hard class. Nagpatuloy si Instructor Soria sa pagpapaliwanag ng mga patakaran. Sinabi niya na ang mga puntos na nakuha sa preliminaries ay madadala sa main tournament. Sa madaling salita, malaki ang magiging epekto ng performance nila ngayon sa kung makakasali sila sa Salvation League sa hinaharap. Sa ibaba, nang marinig na ang mga puntos na makukuha rito ay magiging puntos din sa main tournament, labis na na-excite si Rikuro. Ngunit kinabahan si Iberia. Iniisip na wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang bagay na iyon. Tahimik na nagmasid si Etsuki. Inisip niya ang record ni Taigen na 115,000 points, nakasama ang mga puntos na nakuha nito sa preliminaries. Para malampasan siya, naniniwala si Etsuki na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Di naglaon, ibinigay ang utos, malakas na inanunsyo ng instructor para sa lahat na pumasok na sa trial grounds. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa buong dome, ipinapahayag na nagsimula na ang ikalawang yugto ng preliminaries. Humakbang si Etsuki papasok sa malawak na arena at tahimik na napansin na ang trial grounds ay hindi gaanong naiiba sa mga regular na stage. Sa mismong sandaling yun, mula sa kadilimang nakapaligid sa kanya,
Maraming pulang mata ang lumitaw, nakamasid sa kanya. Maya-maya, sumugod ang mga disaster beasts. Isang system window ang nagpakita ng kanilang detalye, beginner class disaster beasts, Mad Dogs of Calamity. Level 1, 10 sila, at ang pagpatay sa kanila ay nagbibigay ng 100 kill points. Nang makita sila, hinigpitan ni Etsuki ang kanyang tindig, sinasabing sa wakas ay maaari na siyang lumaban sa mga disaster beasts. Isang asul na notification ang kumislap sa paligid ni Etsuki, ipinapakitang na-activate na ang Black Wall. Sumugod siya pasulong, nakatuon ng isip, iniisip na hindi niya mapapataas ang kanyang stats gamit ang mababang level na mga halimaw na tulad ng mga ito, kaya kailangan niyang tapusin agad ang labanan. Samantala, sa control room, tumingin si Instructor Sorya sa screen at tinanong kung mino-monitor na naman ba ni Instructor Heitan si Etsuki. Idinagdag niya na gusto rin niyang makita ang laban ng babaeng si Hanyu, ngunit si Instructor Heitan na nasa tabi niya ay nakatitig sa screen habang nakangisi. Sinabi niyang mas interesante si Etsuki, bigla niyang itinuro ang screen ng may pananabik at sumigaw kay Instructor Sorya para tingnan ito. Ang katabi niyang si Instructor Sorya ay mukhang nalito at mahinahong nagtanong kung talagang ganoon ito nakakagulat sa bawat pagkakataon. Sa battlefield, kumilos si Etsuki na parang kidlat, sa loob lamang ng 1 segundo, hiniwa niya ang buong grupo ng disaster beasts, lumitaw ang system window, nagsasabing lumipas ang 1 segundo at nakakuha siya ng 100 puntos. Pagbalik sa control room, natitigang na nakatitig si Instructor Sorya sa mga numero. Bamulong siya na karaniwan ay inaabot yun ng ilang minuto. Tumawa lamang si Instructor Heitan at ipinaalala sa kanya na nasabi na niya ito, ang lalaking si Etsuki ay mas higit na interesante. Ipinaliwanag ni Instructor Sorya na ang Mad Dogs of Calamity ay dumarating ng maramihan ngunit level 1 lamang, kaya kayang patayin agad ng sinumang sapat ang lakas kung ibubuhos nito ang buong puwersa, ngunit ang susunod na kalaban ay level 8, at ang agarang pagpatay sa isang ganoon kalakas ay dapat imposible. Sa loob ng trial grounds, lumitaw ang isang napakalaking pulang salamander na nababalutan ng apoy. Kinilala ito ng system window bilang isang level 8 salamander na nagkakahalaga ng 500 puntos. Humakbang pasulong si Etsuki upang harapin ito. Kalmado ang ekspresyon. Mula sa control room, nagkomento si Instructor Sorya na ang pakikipaglaban sa isang disaster beast na 8 level ang taas ay magpapahirap kaninuman, ngunit hindi sumang-ayon si Instructor Heitan, sinasabing ang level 8 salamander ay hindi mukhang malaking banta. Sa mismong sandaling iyon, si Commander Nento, na nakatayo sa likuran, ay nagtanong kung kumusta ang kalagayan ng iba pang mga kalahok, humingi ng paumanhin si Instructor Sorya, sinasabing masyado siyang natuon, at inilagay ang display sa multi-screen mode upang mapanood nila ang top 10 contestants ng sabay-sabay. Si Choa na nasa tabi niya ay pumikit ng bahagya, at nagsabing malinaw na sinusubukan ng kanyang ama na ilihis ang atensyon mula sa performance ni Etsuki. Sinuri ni Instructor Sorya ang kanyang screen at mahinahong nagsalita. Sinasabing karamihan sa mga kalahok ay nakikipaglaban pa rin sa beginner class beasts. Sa screen, pinakawalan ni Saya ang umiikot na tubig habang inaatake ang isang halimaw, habang ibinagsak naman ni Gaku ang kanyang dambuhalang martilyo ng buong lakas. Nagpatuloy si Instructor Sorya sa pagmamasid at napansing si Hanyu Kana lamang ang nakakayang sumabay kay Etsuki. Nakatayo si Kana sa trial grounds na napapalibutan ng mga disaster beasts, maliwanag na kumikinang ang kanyang staff habang itinataboy niya sila, habang pinapanood nila ang iba. Biglang si Choa, na nakatingin kay Etsuki, ay nabahala, napuno ng gulat ang kanyang mukha habang ibinulalas niyang may masamang nangyayari kay Etsuki. Sa battlefield, nilamon si Etsuki ng isang napakalakas na pagsabog ng apoy mula sa salamander. Umalingaw-ngaw ang apoy sa paligid niya habang pinapakawalan ng halimaw ang pag-atake nito. Habang nanunood mula sa monitoring room, natarante si Instructor Sorya. Nagtaka siya kung masyadong marami bang stamina ang nagamit ni Etsuki sa mga naunang kalaban at nabigong umiwas. Sumigaw siya na masama ang kahihinatnan kung tatanggapin nito ng direkta ang mga apoy na iyon at iniutos na tawagin ang medical team, ngunit pinigilan siya ni Instructor Heitan sa tabi niya gamit ang isang braso. Sinabihan niya si Instructor Sorya na maghintay at manood pa ng kaunti. Sa bilis na ipinakita ni Etsuki kanina, naniniwala siyang dapat madali para rito na umiwas sa ganoong antas ng pag-atake.
Sa battlefield, nang maglaho ang apoy, lumabas si Etsuki na nababalutan ng madilim na malayalong baluti na nakapulupot sa buo niyang katawan. Isang system window ang lumitaw sa tabi niya. Ipinahahayag na activated ang black wall. Sa sumunod na sandali, sumugod siya pasulong. Sumiklab ang asul na apoy sa paligid niya habang iniindayog niya ang kanyang braso, lumilikha ng dalawang maliwanag na arko ng kapangyarihan na humiwa sa napakalaking halimaw. Nang inig ang malaking katawan ng nilalang, at isang malinis na hiwa ang lumitaw sa mga kaliskis nito, hanggang sa mahati ang dambuhala nitong katawan. Sa harap nito, kalmadong nakatayo si Etsuki, may usok na umaangat mula sa kanyang mga balikat. Isang system window ang lumitaw sa harap niya, ipinapakitang 5 segundo ang nagamit, at nakakuha siya ng 500 puntos. Habang nanonood mula sa control room, nakatitig si Instructor Soria sa screen sa pagkabigla. Sumigaw siya sa hindi makapaniwala, nagtatakang paano nanatiling ganap na walang pinsala si Etsuki, at kung natakpan ba ng ice armor ang buo nitong katawan. Si Instructor Heitan sa tabi niya ay pumikit ng bahagya, kinu-question kung bakit pinili ni Etsuki na seluhin ang pag-atake ng halimaw sa halip na patayin ito agad. Sa mismong sandaling yon, isa pang system notification ang lumitaw sa tabi ni Etsuki na nagpapakitang hinaranggan niya ang isang C-rank fire element skill gamit ang black wall, tumaas ng 10% ang kanyang depensa. Tiningnan ni Etsuki ang mensahe at naisip sa sarili na kailangan niyang samantalahin ang bawat pagkakataong maaari upang mapataas ang kanyang stats. Sa mismong sandaling yon, isang asul na screen ang lumitaw sa tabi ni Etsuki, ipinapakita ang kanyang updated stats. Isang buong status window ang bumukas, ipinakita nito ang Tenma Etsuki, Human, Level 0 Fixed, Job Order Breaker, Nirvana Gift, Nirvana Special Grade, ang kanyang mga skill ay, Over Mimesis, Z-Rank, Thunder Breaker Level 1, Black Wall Level 2, Lotus Burst Level 1, Clear Orb Level 2, Magic Detection Level 1, at Shikigami Eater Level 1, ang kanyang status ay, Attack 310, Agility 341, Thunder Breaker Increase sa 10%, Defense 434, Black Wall Increase sa 40%, Magic 310, Total 1,395 points. Pagkatapos ay isa pang screen ang lumitaw, nagbibilang pababa. Natitirang break time, 58 seconds, may opsyon na I-skip ang pahinga. Itinaas ni Etsuki ang isang daliri patungo sa yes option at pinindot ito. Kalmado niyang napagpasyahan na gusto niyang subukan ang kanyang pinahusay na depensa laban sa susunod na Disaster Beast. Mula sa control room, minasdan ng mga instructor ang susunod na trial. Tinanong ni Instructor Hayden si Instructor Soria kung susubukin ba ng susunod na antas ng kahirapan ang bilis at combat sense ng isang kalahok. Tumango si Instructor Soria. Sa battlefield, habang ang susunod na halimaw para sa susunod na yugto ay lumitaw, isang kumikinang na asul na nilalang ang sumunod na nagpakita, isang Aleki Rhino. Ipinagpatuloy ni Instructor Soria ang pagpapaliwanag na ang Rhino ay nag-iimbak ng kuryente sa sungay nito habang sumasagasa at kayang magpakawala ng dobleng pisikal na kidlat na pag-atake. Isang status window ang nagpakita na ito ay isang hard-class Disaster Beast, Level 10 Aleki Rhino na nagbibigay ng 1,000 kill points. Nagbabala si Instructor Soria na ang pagsalo ng direkta sa pag-atake nito ay may dalawang panganib. Kapag mababa ang depensa, mababaon ang sungay sa katawan, at kapag mababa ang lightning resistance, mapaparalisa ng kuryente ang katawan, na mag-iiwan sa tao na hindi makagalaw. Tahimik na ipinaliwanag ni Instructor Soria na para matalo ang Aleki Rhino, iisa lamang ang paraan. Sinabi niya na walang ibang pagpipilian ang isang mandirigma kundi umasa sa bilis, gamit ang matatalinong galaw upang unti-unting mapagod ang halimaw at umatake lamang kapag ito ay ubos na ang lakas. Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata. Bigla siyang yumuko pasulong, nabigla, at malakas na nagtanong kung ano ang binabalak ni Etsuki. Sa loob ng arena, kalmadong nakatayo si Etsuki sa harap ng napakalaking asul na rhino. Iniabot niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kumikinang na sungay ng nilalang. Sinuring mabuti ni Etsuki ang sungay at sinabi na perpekto ang sungay na ito para subukan ang kanyang depensa. Hindi nagustuhan ng Rhino ang paghawak ni Etsuki rito, nagbuga ng mabigat na hininga ang Aleki Rhino,
habang kumikislap ang mga electric spark sa buong katawan nito habang naghahanda itong umatake. Rumagasa ang kapangyarihan sa sungay nito. Sa sumunod na segundo, tinamaan ng Rhino si Etsuki gamit ang Thunder Horn nito, na nagpalipad sa kanya paitaas, diretsyong patungo sa bubong, dahil sa lakas ng tama, napalipad pa atras si Tenma habang umiikot na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Nakita siyang bumagsak ni Chosha at napasigaw sa takot habang tinatawag ang kanyang pangalan. Tahimik na nanood si Instructor Heitan at nagkomento na si Etsuki ay laging kumikilos ng hindi inaasahan, ngunit ang kanyang mga resulta ay palaging lampas sa imahinasyon. Isang napakalakas na pagsabog ang Sum-Air sa bubong ng malakas na bumagsak doon si Etsuki, ngunit siya ay ganap na ayos. Isang system window ang lumitaw, na nagsasabing na-absorb ni Etsuki ang isang C-rank lightning element skill na tinatawag na Thunder Breaker, na nagtaas ng kanyang agility ng 5%, nakayukong nanatili si Etsuki sa gitna ng wasak na bubong at napansin na kumpleto na ang pagsubok, ang mga pag-atake mula sa Disaster Beasts na mas mababa sa level 10 ay hindi na kayang makasugat sa kanya. Habang kumikislap ng pula ang kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang ulo at ipinahayag na oras na para tapusin ito. Bumalat ang kidlat sa katawan ni Etsuki habang inanunsyo ng system na na-activate na ang Thunder Breaker, biglang tumaas ang kanyang bilis habang nadagdagan ng 50% ang kanyang agility at inilunsad niya ang sarili pasulong na parang isang bughaw na kidlat. Nagbuga ng singaw ang Aleki Rhino, ang kumikinang nitong sungay ay kumakaluskos sa kuryente habang naghahanda ito sa banggaan, ang umiikot na bolang kidlat ni Etsuki ay humarurot sa lupa. Bago pa man makapag-react ang Rhino, dinaig na ito ng bilis ni Etsuki, sa isang kisap mata. Tumama ang bolang kidlat, makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Etsuki sa ibabaw ng bumagsak na Rhino. Ipinako niya ang kanyang kamay, na nababalutan ng ice wall, sa ulo ng Rhino, umikot ang hamog sa paligid niya habang lumitaw ang result window, oras na nagamit, 7 segundo. 10,000 puntos ang nakuha. Mula sa loob ng control room, nakatitig si Instructor Heitan sa screen nang hindi makapaniwala. Sinabi niya na ang kabuuang oras na nagamit ni Etsuki hanggang ngayon ay wala pang 15 segundo. Tumawa siya at sinabing mas mabilis pa si Etsuki kaysa sa kanya noong kabataan niya. At hindi pa rin mukhang ginagamit ni Etsuki ang kanyang buong lakas. Ngunit pagkatapos ay kumitid ang mga mata ni Instructor Soria at nagbago ang kanyang tono. Mahina niyang sinabi na ang susunod na darating ay nasa isang ganap na mas mataas na antas. Mabilis na gumalaw ang matutulis nitong kuko, hinihiwa ang mga kalaban hanggang map-ira piraso, biglang bumulusok ang mga bakal na kadena, at bamuka ng malapad ang isang napakalaking bibig, handang lunukin ng lahat. Ang napakalaki nitong katawan ay nababalutan ng matigas, malabaluting exoskeleton. Ipinaliwanag ni Instructor Soria na taglay ng isang mabangis na disaster beast ang lahat ng mga katangiang ito. Ito ang pinakamakapangyarihang nilalang sa preliminaries, at ang pinakamalaking layunin ng bawat kalahok, isang system window ang lumitaw, ipinapakita ang pagkakakilanlan ng halimaw. Nightmare Class Disaster Beast, Inferno Giant, Level 15, Kill Points 5,000. Humarurot pasulong ang higanti habang umuungal at kumakalansing ang mga kadena sa katawan nito. Nang makita yon, itinaas ni Etsuki ang kanyang kamay at nagtipon ang kulay ubing enerhiya sa paligid nito. Isang system notification ang lumabas, nagsasabing na-activate ang kanyang skill na Clear Orb. Sa sumunod na segundo, isang sinag ng madilim na kulay ubing enerhiya ang bumaril pasulong at tumama sa higanti. Nilaslas ng impact ang katawan nito habang ibinaba ni Etsuki ang kanyang kamay matapos gamitin ang kanyang skill, isang system window ang lumitaw sa ibaba niya. Inanunsyo nito na ang Inferno Giant, level 15, ay natalo na, at ang flight speed ng Clear Orb ay tumaas ng 200%. Sa loob ng control room, parehong natigilan ang dalawang instructor at si Commander Nento, lumaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla habang nakatitig sila sa screen. Ang mga labi ng Inferno Giant ay nakahandusay sa lupa habang nakatayo si Etsuki sa tabi nito. Isang system window ang agad na lumitaw, na nagsasabing ang bilis ng paglipad ng Clear Orb ay 9 na metro bawat segundo at ang pagtaas ng bilis ng paglipad nito ay 900%. Sa higanteng display screen, lumitaw ang mukha ni Etsuki, na sinasabihan ng mga instructor na lilipat na siya ngayon sa susunod na yugto.
Nanunood si Instructor Soria nang hindi makapaniwala na kahit ang Nightmare class na Inferno Giant ay agad na napatay. Sa sandaling yun, isang bagong window ang kumislap habang nakapatay si Etsuki ng isa pang halimaw. Ipinakita nito na ang nagamit na oras ay 3 segundo at nakakuha siya ng 5,000 puntos. Samantala, isang napakalaking halimaw na may kumikislap na pulang mga mata ang ibinuka ng malaki ang panga nito upang umatake. Ngunit isang rumaragasang bugso ng asul na enerhiya ang sumabog na parang marahas na agos at pinatay ito. Isang system window ang lumitaw, na nag-aanunsyo na ang C-rank skill na water bullet ay na-activate. Ang gumamit ng skill na iyon upang patayin ang halimaw ay si Saya. Humakbang siya pasulong habang nakaturo ang kanyang mga daliri na parang baril, habang umiikot ang tubig sa paligid ng kanyang kamay. Sinabi niya sa sarili niya na kung matatalo niya ang natitirang 2 halimaw, makakaabante siya sa normal class. Isa pang window ang nagpakita ng kanyang kasalukuyang status. Beginner class clear progress, 80%. Sa kabilang panig, hinarap ni Gaku ang isang higanteng halimaw. Nagliliyab ang apoy sa tabi niya habang may kumpiyansa siyang nagsalita. Sinabi niya na dahil nilaktawan ng isa pang tao ang break time, tiyak na siya ang unang makakarating sa normal class. Ipinakita ng kanyang panel. Normal class clear progress, 0%. Samantala, nakatayo si Hanyu Kona sa ibabaw ng isang natalong nilalang, napapalibutan ng matingkad na berdeng mahika. Sinabi niya na kailangan niyang mabawi ang mahikang ginamit niya bago magpatuloy. Ipinakita ng kanyang window, normal class clear progress. 100%. Sa sandaling iyon, may isang anunsyo na nagsasabing, Nightmare class clear confirmed. Nagamit na oras, 21 segundo. Rank first, nang marinig ang notification, unang nag-react si Saya. Sinabi niya na ang nakatapos ay siguradong si Itsukoi. Nagulat si Gaku at sumigaw na may nakona sa kanyang matapos, at nagtaka kung si Hanyu yon. Nanatiling tahimik si Hanyu, nakatitig lamang ng kalmado sa unahan. Samantala, nakatayo si Etsuki sa basag na lupa at itinuro ang unahan. Sa kalmadong boses, sinabi niya sa mga inspektor na magpatuloy na. Sa loob ng control room, nakatitig si Instructor Soria sa screen ng gulat na gulat, hindi siya makapaniwala na ang level 15 Inferno Giant ay agad na napatay. Tinanong niya kung paano may isang bagay na kayang tumagos sa baluti nito at nagtaka kung ano ang itim na bolang yon. Ngumisi si Instructor Hayten at sinabi kay Instructor Soria na taasan ang kahirapan. Sinasabing gusto niyang makita kung hanggang saan makakarating si Etsuki. Isang bagong system message ang lumitaw, na nagpapakitang nagsimula na ang Nightmare Class Phase 2. Ngayon, 2 level 15 Inferno Giant ang lilito. At magbibigay sila ng 10,000 kill points. Tumingala si Etsuki habang lumitaw ang 2 higanteng halimaw. Sinabi niya na may inaasahan na siya, ngunit ang hamon ay nadagdagan lamang sa bilang. Umungal ang parehong Inferno Giant habang sumugod, lumalabo ang kanilang mga katawan habang mabilis silang rumaragasa pasulong, kalmadong pinanood sila ni Atsuki. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay, at sinabi na habang ang isa sa kanila ay umaatungal pa, mabuting asikasuhin na muna niya ang isa. Binalot ng lila na enerhiya ang kanyang braso habang naghahanda siyang umatake, nag-activate ang clear orb, kumikislap habang ang isang Inferno Giant ay pinabagsak. Lumabas ang system window na nag-aanunsyo na ang level 15 Inferno Giant ay natalo, at ang bilis ng paglipad ng clear orb ay tumaas ng 200%. Isa pang window ang sumunod, ipinapakita ang bilis ng orb, 11 metro bawat segundo, habang ang kabuuang pagtaas nito ay umabot na sa 1,100%. Mula sa control room, nakatitig si Instructor Soria ng gulat. Sumigaw siya na isa na naman itong one-hit kill, at tinanong kung ano ang kakaibang bolang yun. Nagtaka siya ng malakas kung wala bang limitasyon kung ilan sa mga bolang yun ang maaaring umiral. Humakbang pasulong si Instructor Hayten, masusing pinagmamasdan ang screen. Inamin niyang napakalakas ng skill ni Etsuki, ngunit nagbabala siyang may dala itong nakamamatay na kahinaan. Bahagyang lumingon si Instructor Soria sa tabi niya, at tinanong kung anong kahinaan ang tinutukoy niya. Bumalik sa battlefield, bumagsak sa harap ni Etsuki ang natitirang Inferno Giant. Sumabog pa itaas ang alikabok habang umuungal ang malaking nilalang na may kumikislap na pulang mga mata.
Tiningnan ni Etsuki ang sumasalakay na halimaw at bamulong na mas mabilis ang bilis nito kaysa sa alinmang disaster beast na nakaharap niya kailanman. Habang nanunood mula sa control room, ipinaliwanag ni Instructor Hyten na madalas mapagkamalan ng Inferno Giants na mabagal dahil sa kanilang malalaking katawan. Ngunit mali ang palagay na yun. Tinanong ni Instructor Sorya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa sandaling iyon, sumugod si Etsuki pasulong. Binalot ng lila na enerhiya ang braso ni Etsuki habang tumitira siya, matalim na kumislap ang kanyang mga mata, at kumalat sa paligid niya ang may itim na bitak ng kapangyarihan, isang system window ang lumitaw, na nag-aanunsyo na ang Clear Orb skill ay na-activate. Pumutok si Etsuki, at kasabay nito ay ramagasa ang Inferno Giant patungo sa kanya habang kumakalansing ang mga kadena nito at nagliliyab ang pulang liwanag sa bungo nito. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Instructor Hyten ang mga katangian ng Inferno Giant, sinabi niya na bilang racial trait, walang magic power ang mga Giant, ngunit ang iba nilang stats ay lubhang pinahusay. Sa kabila ng kanilang malalaking katawan, sila ay teknikal na isang speed-type race. Pagkasabi niya nito, sa battlefield ay kumilos ang Inferno Giant sa gilid sa bilis ng kidlat at iniwasan ang Clear Orb ni Etsuki, isang kumikislap na window ang nagpakita ng impormasyon nito. Inferno Giant of the Giant Tribe, Level 15, hindi kayang gumamit ng mahika, ngunit lahat ng iba pang stats ay tinaasan ng 25%. Kumislap sa screen ang attack agility at defense numbers nito. Napatingin si Etsuki ng gulat. Hindi siya makapaniwala na ang ganoong kalaking halimaw ay gumalaw ng ganoon kabilis at naiwasan ang kanyang atake. Bumalik sa control room, sinuri ni Instructor Hyten ang sitwasyon. Sinabi niya na ang itim na bola ni Etsuki ay nagdudulot ng napakalaking pinsala ngunit hindi naman talaga ganoon kabilis. Sinamantala ni Etsuki ang ugali ng Giant na umungal muna bago lumaban upang mahuli sa gulat ang mga nauna. Idinagdag niya na malinaw na mahusay ang combat sense ni Etsuki, ngunit kung hindi niya mapapataas ang bilis ng paglipad ng itim na bola, hindi na siya makakaabante pa. Habang sinasabi niya yun, sumugod ang Inferno Beast kay Etsuki nang may napakalakas na puwersa upang sumuntok. Tinamaan ng Inferno Giant si Etsuki nang may sobrang lakas kaya ang katawan ni Etsuki ay bumulusok pasulong na parang kanyan, humahagibis sa buong battlefield at bumagsak sa lupa nang may paputok na impact. Kumalat palabas ang alikabok at shockwaves habang nabiyak ang lupa sa lakas. Mula sa ulap ng mga debris, hinayla ni Etsuki ang sarili pataas mula sa bunganga ng lupa. Kalmado niyang sinabi na mula sa mid-range, ang atake ng Inferno Beast na ito ay maaari pa ring maiwasan. Sa control room, nagkomento si Instructor Sorya na kahit alam niyang hindi tatama ang atake, ginamit pa rin ito ni Etsuki, ibig sabihin ay malamang wala na itong ibang galaw. Ngunit hindi naniwala si Instructor Hyten. Nagtaka siya, kung ganoon nga ang kaso, bakit nakangiti si Etsuki? Kumislap ang kidlat sa paligid ng mukha ni Etsuki habang siya ay ngumisi, may dugong umaagos sa kanyang pisngi. Inamin niyang hindi naman masama ang bilis ng halimaw. Pagkatapos ay sinabi niyang isasara na lamang niya ang distansya at tatapusin ang laban sa sarili niyang paraan. Pagkasabi niyon, kumilos si Etsuki, at isang asul na notification ang lumitaw sa hangin, na nagsasabing na-activate ang Thunder Breaker. Sumabog ang kidlat sa lupa habang sumiklab ang shockwave, bumulusok siya paitaas na parang guhit ng asul na liwanag, may bakas ng kuryente sa likuran niya. Tumingala ang higanteng halimaw habang umaakyat siya sa himpapawid, iwinasiwas ng halimaw ang napakalaki nitong kamao, na binalot ng umiikot na puwersa, tuwirang tumatama sa kanya, malakas na tumama ang suntok nito, bumagsak sa lupa habang ang impact ay kumalat sa malalawak na paikat na shockwaves. Mula sa control room, tinakpan ni Choa ang kanyang bibig sa pagkabigla. Nanginginig ang kanyang mga mata habang nanunood, nakatitig si Instructor Sorya sa screen, at naramdaman ang pagtaas ng kaba sa kanyang boses. Sinabi niyang ang ataking ito ay ibang-iba sa Aleki Rhinos. Kung direktang matatamaan si Etsuki, kahit siya ay hindi makakaligtas ng hindi nasasaktan, agad niyang iniutos na tawagin ang rescue team. Ngunit sinabi ni Commander Nento kay Instructor Sorya na maghintay. Nagulat si Instructor Sorya nang marinig yun. Kalmadong pinanood ni Instructor Hyten ang battlefield at nagsalita. Sinabi niya na napakalakas ng strike ng halimaw, ngunit walang saysay ang lakas kung hindi naman tatama ang atake. Sa ibaba,
Itinaas ng halimaw ang napakalaki nitong metal na kamao, ngunit walang dugo. Tiningnan ng halimaw ang bunganga ng lupa, kumikislap ang pulang mga mata nito at kumakalansing ang mga kadena nito. Tumingin ito sa paligid para hanapin si Etsuki sa pagkalito, pagkatapos ay may boses na tumawag mula sa likuran, na nagsasabing narito siya. Lumingon ang halimaw, bamuka ng malaki ang panga nito sa pagkagulat, at lalo pang lumaki ang kumikislap nitong mga mata nang mapagtanto nitong nakalusot si Etsuki sa likuran nito nang hindi nito napapansin. Bago pa makapag-react ang Inferno Monster, ang makapangyarihang clear orb ni Etsuki ay dumaan sa leg nito. Marahas na sumabog ang lila na enerhiya. Sa itaas, lumulutang si Etsuki sa himpapawid, umiikot sa paligid niya ang kidlat at lila na aura. Mabangis at nakatuon ang kanyang ekspresyon habang nakatingin siya sa halimaw. Bumagsak ang Inferno Giant, ang napakalaki nitong katawan ay sumalpak sa lupa, nabiyak ang mga kadena nito, at marahas na nang inig ang katawan nito. Bago ito tuluyang tumigil, lumitaw ang mga system message sa paligid niya, na nagpapakita ng Inferno Giant, Level 15, defeated. Clear Orb, flight speed increased by 200%, magaan na lumapag si Etsuki sa gitna ng alikabok at usok, kumikislap ang kanyang pulang mga mata habang sinusuri ang nabuwal na kalaban. Mas marami pang notification ang sumunod, na nagsasabing Clear Orb flight speed, 13 meters per second, flight speed increased by 1,300%. Pagkatapos ay isa pang mensahe ang lumitaw sa tabi ni Etsuki, na nagpapakitang time used, 12 seconds, 10,000 points earned. Habang nanunood mula sa control room, maliwanag nang umiti si Choa at sumigaw na nagawa iyon ni Etsuki. Si Instructor Sorya, na nanunood mula sa gilid, ay nagkomento na bihira niyang makitang ganoon kasigasig si Choa. Nang marinig iyon, nagsimulang mamula si Choa. Nauutal niyang sinabi na ipinagdarasal lamang niya ang kaligtasan ng lahat. Ipinaliwanag niya na kung mamamatay ang mga kabataang may dalang kinabukasan ng sangkatauhan, napakalaking kawalan yun. Malulungkot ang kanilang mga pamilya, kaya nais lamang niyang makaligtas ang lahat. Iginiit niya na hindi niya iniisip na cool ang pagkatalo ni Etsuki sa Inferno Giant. Kahit hindi si Etsuki iyon, ganoon pa rin ang magiging reaksyon niya, kaya hindi sila dapat mag-isip ng kung ano-ano. Tahimik na tinitigan siya ni na Instructor Sorya at Commander Nento, nagulat. Bamulong si Instructor Sorya na naging madaldal na si Choa mula nung huli niya itong makita. Pagkatapos ay bumaling si Instructor Sorya kay Instructor Heitan at tinanong kung paano nito nalaman na maiiwasan ni Etsuki ang atake. Sumagot si Instructor Heitan na ang normal na bilis ni Etsuki ay hindi gaanong naiiba sa Inferno Giants, ngunit kapag dumadaloy ang kuryente sa kanyang katawan, malaki ang itinatakas ng bilis niya, at kapag umabot na sa antas na yun ang kanyang bilis, hindi na kailanman tatama ang mga atake ng Inferno Giants. Sumang-ayon si Instructor Sorya at sinabing matagumpay na natalo ni Etsuki ang dalawa sa mga giant, ngunit may mga mapanganib na sandali. Sa kasalukuyan niyang puntos, garantisado na ang unang pwesto, kaya kung siya ang tatanungin, titigil na siya roon. Ngunit mas mataas ang pakay ni Tenma, iniisip niyang lampasan si Teiwaijan, ang pinakamalakas na tao ng sangkatauhan. Itinaas ni Etsuki ang kanyang kamay at naghanda. Sumisigaw na hindi siya maaaring huminto kahit isang segundo. Isang system window ang lumitaw, na nagpapakitang nagsimula na ang Nightmare Class Phase 3, na may 3 level 15 Inferno Giants at 15,000 reward kill points. Lumitaw ang 3 Inferno Giants sa harap niya habang kumakalansing ang mga kadena sa paligid ng kanilang mga katawan. Inactivate ni Tenma ang kanyang Clear Orb, isang maliwanag na lila na putok ang bumulusok paitaas patungo sa ulo ng unang giant, at agad itong pinatay. Bumalik sa control room, mayabang nang umisi si Instructor Heitan. Sinabi niya na gaya ng inaasahan, pinili ni Etsuki na magpatuloy, ngunit biglang bumaling si Instructor Sorya kay Instructor Heitan at tinanong kung hindi ba ito rin ang umabot hanggang Phase 4 sa iisang pagtatangka. Sumagot si Instructor Heitan na minsan lamang niya iyong nagawa. Nang marinig yun, sinabi ni Instructor Sorya na kahit sa pinakamalakas na pangangatawan ni Instructor Heitan, hanggang Phase 3 lamang ang naabot nito. Pareho silang muling tumingin sa monitor, nagtatakang iniisip kung hanggang saan makakarating si Etsuki. Sa battlefield, isa pang giant ang sumugod kay Etsuki,
Ngunit damarteng pasulong si Etsuki habang sumasabog ang kidlat mula sa kanyang mga paa. Sinubukan ng halimaw na hulihin si Etsuki gamit ang kamay nito. Ngunit nawala si Etsuki roon at lumitaw sa likuran ng halimaw. Ang plano ni Etsuki ay pataasin ang kanyang agility gamit ang Thunder Breaker, pumunta sa likuran ng halimaw, at isara ang distansya, nagtagumpay siya, at muli niyang pinaputok ang kanyang clear orb. Kumislap ang system window habang natapos ni Etsuki ang kanyang ikalawang kill. Isa pang level 15 Inferno Giant ang natalo, at ang bilis ng paglipad ng kanyang clear orb ay tumaas ng 200%, isang ikalawang notification ang lumabas, na nagpapakitang ang bilis ng paglipad ng clear orb ay 17 metro bawat segundo na ngayon, flight speed increase, 1,700%. Pagkatapos patayin ng ikalawang halimaw, lumutang si Etsuki sa himpapawid, mabigat ang kanyang paghinga, dahil ngayon ay turno na ng ikatlong halimaw. Ang ikatlong halimaw na iyon ay nasa likuran mismo ni Etsuki, ibinuka nito ang napakalaki nitong panga. Ang mga hanay ng malatalim hagang ngipin nito ay kumikislap na pula. Nilamon ng buo ng halimaw si Etsuki, at mariing isinara ang bibig nito. Kumikislap ang mga mata nito sa matinding pagnanasa sa dugo habang umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na buto. Pagkatapos lunukin si Etsuki, tumayo ang halimaw, iniisip na nanalo na ito. Ngunit buhay pa rin si Etsuki sa loob nito, nagliyab ng pula ang kanyang mga mata habang titig na titig siya sa nilalang. Pumilipat ang apoy sa paligid ng kanyang mga braso habang sumisigaw siya na pupunitin niya ito mula sa mga bituka nito. Isang system notification ang lumitaw, na nagpapakitang ang Lotus Burst ay na-activate sa buong output.